Kung bibili ka ng phone at budget mo ay 18K hanggang 20K, ito na yung pinakadelikadong range. Kasi sa presyo na to, halos lahat malakas na sa specs pero hindi lahat bagay sa'yo. At ito yung problema, pwede kang pumili ng sobrang lakas na performance pero pag hindi tugma sa actual use mo, sayang lang. So imbes na tanungin mo kung alin ang pinakamalakas, ang dapat mong tanong is alin ang para sa'yo. Dito ka dapat mag-focus. Kasi sa price range na to, may phone na halos flagship level na yung performance. At yun nga itong pinakabagong Poco X8 Pro Max. Unahin natin yung pinakadahilan kung bakit maraming naa-attract dito, performance. Gamit nito yung Dimensity 9500S na may around 2.9 million Antutu score. Sa madaling salita, sobrang lakas nito para sa presyo niya. Kayang-kaya nito sa high settings ang mga heavy games at hindi ka basta-basta makaka-experience ng lag kahit extended yung play mo. Pero may catch dito, hindi lahat ng malakas na phone best choice para sa lahat ng user. Punta tayo sa unang Pro. Kung gamer ka na priority ang smooth gameplay, bagay sa'yo to. Consistent performance kasi, kaya hindi ka mabibitin sa gitna ng laro. Mas mataas pa nga yung single core score nito kumpara sa Poco F8 Pro kahit maliit lang ang pagitan. Ibig sabihin, mabilis at responsive pa rin siya sa actual use, lalo na sa gaming at heavy apps. Second Pro, kung ayaw mo laging nagcha-charge, malaking advantage yung battery. 8,500 mAh yung capacity na sobrang taas kumpara sa typical phones. Ibig sabihin, kaya nitong magtagal ng isang buong araw kahit heavy use. Pwede pang umabot ng higit pa kung social media, videos at light gaming lang. At dahil 100 watts fast charging, kahit malaki yung battery, hindi ka matatagalan maghintay. At ito yung kagandahan sa Poco kasi parang nagiging standard na nila yung 100 watts. So kung babad ka sa gaming, mabilis ka makakabalik sa laro, hindi ka mawawala sa momentum. Third Pro, kung gusto mo ng matibay na phone na pang matagalang gamitin, may IP68 water resistance, drop resistance at metal frame. Hindi lang siya malakas sa performance, pati build quality may effort. So kung medyo heavy user ka o gusto mo ng peace of mind sa durability, pasok to. Ngayon, hindi pwedeng puro positive lang. Ito na yung mga dahilan kung bakit hindi ito para sa lahat. Unang con, hindi ito para sa camera focus user. Maganda yung main camera, usable sa daily photos at video, pero may catch dito. Yung ultra wide, doon mo makikita yung limitation. Hindi siya ganun ka-detailed at hindi consistent sa main sensor. So kung mahilig ka sa photography o content creation, may mga mas better option sa presyo na to. Second con, eto dapat mo talagang pag-isipan. May bloatware at possible UI clutter. Out of the box, may mga apps na hindi mo naman kailangan. Good thing, pwede mo naman i-uninstall yung karamihan ng apps para mas malinis yung experience. So kung gusto mo ng malinis at simple na UI, hindi ito yung pinakaswak para sa'yo. Etong pangatlong con natin, depende to sa tao. Malaki ang display, good for gaming, pero syempre may trade-off yan. 6.83 inch yung screen, so malaking advantage siya sa gaming at videos. Mas immersive, mas kita mo yung details at mas komportable gamitin sa controls. Pero may catch din dito dahil sa laki, hindi siya ganun ka-convenient sa one-hand use. Kung sanay ka sa compact phone, mapapansin mo agad yung difference. Ngayon, para kanino ba talaga to? Para to sa user na ang priority ay gaming. Yung gusto ng malakas na phone na kayang sumabay kahit tumagal. At yung ayaw ma-interrupt yung laro dahil sa lobat agad. Ngayon, sino naman ang dapat umiwas? Kung camera ang priority mo, hindi ito yung best choice. Kung gusto mo ng clean UI without extra apps, baka mairita ka. At kung mas prefer mo yung compact at madaling hawakan, hindi talaga to yung para sa'yo. Performance-wise, malinaw naman. Dimensity 9500S with 2.9 million Antutu, almost flagship level na to para sa presyo niya. So kung gaming at multitasking ang usapan, sobrang sulit. Pero ito ang dapat mong pag-isipan. Hindi lahat ng malakas, automatic, best para sa'yo. Kailangan kasi tugma sa actual usage mo. Kung nalilito ka pa rin, comment mo lang yung situation mo para matulungan kita mag-decide, lalo na kung ayaw mong masayang ang pera mo. Check mo na din yung link sa description para makita yung latest price at kung may sulit deal ngayon. Kung gusto mo pa ng ganitong decision guide, like, share at mag-subscribe.